Thank you so much po, Ka Sandy, again sa inyong pagpapaunlak, and of course, meron tayong pa-coffee. Siyempre, courtesy of Sir Alvin. Okay, dahil nabanggit niyo na po si Ka Alvin, anong year na po kayo nagpakasal? Ano po, 1997. Nung nagpakasal po kayo, bumuo po kayo ng pamilya. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ilan na po yung anak niyo and ilang taon na po sila? We are gifted and we're blessed with 3 kids. Tapos, noon inisip ko rin, Danica, na gusto ko rin magkaroon ng sarili kong income. Oh. Nagtayo din ako ng company namin. So, nag-start muna kami sa pharmaceutical company. Nag-set up ako ng pharmacy. And then later on, tinatag po namin yung Cheers. It's a training institution na ang naging presidente si Ka Alvin. Tapos ako yung parang marketing. So, doon, meron na akong day job, meron pa akong... Meron pang business. At the same time, may tungkulin, may pamilya. Yeah, So, paano niyo po napagsasabay yun? Paano yung time management niyo during that time? Ang natatandaan ko talaga yung panganay namin na anak. Ano na siya, kinder na, ano siya, parang nasa daycare center. So, ihatid ko siya sa daycare center habang nakaayos na ako, naka-ano na ako ng pang-meeting. Umakita kami ng hagdanan. Sabi kung gano'n, anak ha, you have to behave because mommy will go to work after sending you off to school. Tapos biglang sabi niya, Mommy, I don't want to go to school. Tapos sabi ko, bakit? I want to go with you. So si Joseph, nasanay siya na pag may meeting ako, nandun siya sa tabi. Hindi po siya katulad ng ibang nakikita natin, no, na mother, tapos iiwan yung anak nila sa angels sa bahay. Yung tinatawag nila angels, mga kasambahay. Hindi Talagang, niyo po sinanay na galing kasi nag-a-adjust po talaga kayo kahit kasama niyo yung mga anak niyo. Hindi niyo hinahayaan na maiwan lang sila. Although, meron tayong mga kasama sa bahay, hindi kayo pumayag na ganon. Pero halimbawa, kasi dahil career woman po kayo, and I'm sure hindi po kayo pumapayag na hindi po kayo nakakagawa, hindi nyo po nagagampanan yung gawain nyo po sa bahay. So, ano po yung kahit na may katulong kayo, yung gusto nyo po, kayo pa rin yung gumagawa? Bago ako matulog, may message ko na, itong lulutuin ng breakfast. Tapos, wow! Okay. Tapos sasabihin nila, text naman sila, ay, ma'am, hindi po ako marunong yan. Ito yung link sa YouTube. I-check mo. Ganito lutuin yan. Ang galing nyo naman po. Para pagbaba ko, minsan, ando na naka-ready na. Tapos, bago ako, halimbawa, pupunta ako ng Pangasinan or Cavite, magme-message na ako, pakibili ako ng mga gulay na ganito kasi mas mura doon. So, yun. So, nag-coordinate lahat. Siguro ganun ang utak ng nanay, yung tipong, matutulog ka na lang, isipin mo pa, nakalock na ba yung pinto? Yung bang mga bata, nakarating na. So, umiikot pa ako sa mga kwarto nila, ganun. Pero, hindi nyo po napapabayaan ang sarili nyo. Well, nakikita naman po namin yan physically. So, paano nyo po napapanatili na healthy po kayo sa mentally, physically? Number 1 kong ginagawa, tuwing nagigising ako, syempre, nananalangin ako, nagpapasalamat, tapos I go on the ground. Okay. Yung grounding. Okay. Kasi napaka-importante yung ating talampakan nakatouch sa soil. That is, may electricity na pumapasok. Parang nire-recharge tayo. Pwede nyo po bang ma-share sa amin? Ano po yung mga halimbawa ng mga naging struggles po ninyo as a mother or as a wife? Well, struggles kasi nandiyan lang yan, di ba? May time na yung time ko with my family, sa mga bata, parang yun yung aking regret na may mga milestones sila sa school, tatanggap ng award, at the same time may mga activities na kailangan nandun ang parents. Ang guilt feeling ko is there are times, many times na wala ako doon sa tabi nila. Pero I'll make sure na naintindihan nila na wala si mommy, pero we're preparing for the future. At the same time, hindi ko kasi pwedeng i-schedule to dahil naka-arrange na to. But I'm so happy for you. I'm so proud of you. Yun. And then, pag dumating ako, I see to it na I spend time along. Marami kasing mga awards na ibinibigay. So, lagi kong sinasabi na, yung award na to, not for me, but for the family. It's because you're always there to support mommy.
pati yung husband ko, nung naging chairperson ako ng Philippine Commission on Women, syempre, di ba, parang gender equality, women empowerment. So sabi nila kay Ka Alvin, paano yung maging asawa ng isang chairperson na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan? So, ang role namin, alam ko, pag nasa labas ako yung head of that agency, ako yung CEO ng aming company, ng aming nursing home. Pero pag nandito sa bahay, ang role ko bilang asawa, bilang nanay, lagi kong iniisip na andito ako para bilang nanay nila, bilang kaibigan nila, bilang asawa. So yun. Ang sa mga biggest struggle namin is that nung lumalaki na yung mga bata, lalo na sa eskwelahan na kung saan sila nandun, hindi mo kasi mapipili yung kanilang magiging mga kaibigan. So there was a time na madaling araw na, tapos may na-receive kaming tawag na yung anak niya po kasama namin. Tapos hindi namin alam kung saan namin siya pupuntahan. Para bang yung time na yun, umiyak kami mag-asawa kasi what if hindi na natin makita yung anak natin? What if napahamak siya? There are cases na napaka-vulnerable na mga bata ngayon, lalo na sa panahon. So, lagi namin sinasabi sa kanila, kung may problema kayo, magsabi kayo sa amin. So, minimaintain namin yung open communication. May time na nahihirapan din ako. May time na parang gusto ko na rin gumip up. Kasi parang feeling nila pag leader ka, kinakaya mo lahat. Matatag ka, matapang. Oo. Pag dumarating yung time na yun, pumupunta na lang ako sa kapilya. Binubuhos ko na lang yung lahat ng aking gustong sabihin sa Ama. Ano po ang message niyo po para sa inyong pamilya? Ang message ko, lagi kong sinasabi na the success of the parents is measured upon the success of their children. So, kung ano man yung na pundar namin ngayon, ng daddy nila, huwag yun ang kanilang tignan. Gusto ko, higitan pa nila sa pananampalataya, sa tungkulin, sa pagtulong sa komunidad, at yung nation building. Gusto ko maging asset sila ng family, ng community, ng iglesia, at the same time, ng buong Pilipinas. Kasi mahirap itaguyod ngayon ang isang pamilya na buo. At mas mahirap panatilihin yung isustain yung magandang pagmamahalan at respeto ng bawat isa. Ayan! Sir Frank!